Isang matapang at kontrobersyal na pahayag ang binitawan kamakailan ni Ginoong Eduardo Farina, ang founder ng isang crypto project at kasalukuyang head of social adoption ng XRP Healthcare. Ayon sa kanya, kahit pa sumiklab daw ang World War III, bumagsak ang buong market, o kahit pa may zombie apocalypse, yan, tindi po niyan, zombie apocalypse, hindi pa rin daw niya ibebenta ang kahit isang piraso ng kanyang XRP. Maliban na lang kung umabot ito sa presyo na $100 o higit pa. Grabe, di po ba? Pero teka, bakit nga ba ganito katindi ang paniniwala ni Ginoong Farina kay XRP? Posible bang umabot talaga ito sa $100? At ano ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan, simulan po natin sa kung bakit kahit may krisis ay ayaw pa rin ibenta ni Ginoong Farina ang kanyang XRP. Ayon kay Ginoong Farina ay hindi lang basta-basta siya naniniwala sa potensyal ni XRP. Isa siyang solid na hodler. Ibig sabihin, hawak lang siya ng hawak. Hindi po siya natitinag kahit may mga tinatawag na Black Swan events. Para sa mga hindi po pamilyar, ang Black Swan events ay mga biglaan, bihira at kadalasang devastating na pangyayari na kayang pabagsakin ang buong market. Ngayon ay ano-ano nga ba ang mga binanggit niya? Una, ang posibleng pagsiklab ng World War III. Nang bombahin ng US ang ilang nuclear sites sa Iran, bumagsak ang mga market. Si Bitcoin ay bumaba po ng husto. Pati si XRP ay lumagpak sa ilalim ng $2. Pero kahit ganito ay hindi po natinag itong si Ginoong Farina. Pangalawa ay binanggit din po niya ang financial collapse o pagbagsak ng global economy. Apektado po dito ang buong financial system, kabilang na ang crypto. Pero sabi niya, hindi pa rin ito sapat na dahilan para ibenta niya ang kanyang XRP. At pangatlo ay mga sci-fi level na scenario. Yan, nandyan po ang alien invasion, takeover ng AI, zombie apocalypse, at kahit atomic bomb. Oo, medyo nakakatuwa at parang pelikula. Pero meron po siyang punto. Sinasabi lang niya kung gaano po siya katatag at committed sa kanyang investment kay XRP. Ngayon ay ano po ang sinasabi ni Ginoong Farina tungkol sa $100 na presyo ni XRP? Ayon po dito kay Ginoong Farina, ang tanging presyo lang na papayag siyang magbenta ng kanyang XRP ay kung ito ay umabot na sa presyong $100 kada isa. Sa kasalukuyang presyo na $2.17, nangangahulugan ito ng halos 4,500% na pagtaas. Kaya grabe. Pero hindi lang siya ang naniniwala rito. Nitong nakaraan ay may isa pang analyst na kilala bilang the modern investor na nagsabing nasa early stage pa rin daw tayo ng market at malaki pa ang potensyal ni XRP. May isa rin na analyst na si Barry C na nagpredict na posibleng umabot si XRP sa $100 bago po matapos ang taong 2025. Ayan. Kaya hindi lang pala si Ginoong Farina ang optimistic. Marami na ring eksperto ang nagsasabi na si XRP ay may kakayahan na makipagsabayan kay Bitcoin at Ethereum. Lalo na kung magiging fully functional na ang mga real-world use cases nito sa mga bangko, remittances at saka global finance. Ngayon ay gaano po karaming XRP ang dapat hawakan or i-hold ayon kay Ginoong Farina? Inirekomenda ni Ginoong Farina na ang isang investor ay mag-aim na mag-hold or humawak ng at least 10,000 na XRP. Sa kasalukuyang presyo, ang 10,000 XRP ay katumbas po yan ng $21,700. Yan, humigit kumulang 1.2 million pesos na po yan sa pera natin.
Pero kung tama po ang hula niya or kanyang prediction at umabot nga ito sa $100, ang 10,000 XRP mo ay magiging $1 million o mahigit 56 million pesos. Dahil dito, malinaw kung bakit matatag ang paninindigan ni Ginoong Farina. Para sa kanya, ang pagbebenta ng XRP ngayon ay parang pagsuko bago pa magsimula ang totoong laban. Ngayon ay posible ba talaga ang $100 na presyo para kay XRP? Ito ang tanong na palaging bumabagabag sa maraming investors. At ang simpleng sagot ay posible pero hindi po madali. Para marating ni XRP ang presyo na $100, kailangan pong tumaas ang kanyang market capitalization ng sobra-sobra. Kailangan din na magkaroon po ng widespread adoption o mas maraming tao, kumpanya at institution na gagamit kay XRP para sa cross-border payments, banking infrastructure at iba pang financial solutions. Isa pang factor ay ang regulasyon. Kapag tuluyang naayos na ang mga kaso at legal issues ni XRP tulad ng laban niya sa SEC sa Amerika, tiyak na mas dadami po ang institutional investors na papasok. Kapag nangyari ito, posibleng tumaas po ng malaki ang demand. Pero tandaan po natin, ang crypto ay isang high-risk market. Hindi po garantisado ang anumang prediction. Ang mahalaga ay meron po tayong plano, meron po tayong research, at alam po natin kung hanggang saan ang kaya nating i-risk. At ngayon ay pag-usapan naman po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP. Para sa atin bilang mga Pinoy, ang ganitong balita ay nagbibigay po ng inspirasyon at saka babala. Una, magandang paalala ito tungkol sa kahalagahan ng conviction. Kung naniniwala ka po sa project at sa future ng coin na hawak mo, huwag kang basta-basta mag-panic sell. Pangalawa, nakikita natin na hindi lang mga Amerikano or European investors ang makikinabang kung umangat nga si XRP. Tayong mga Pinoy, kahit maliit ang puhunan, ay pwede pong makinabang kung tama ang timing at meron po tayong disiplina. Isipin mo, kung makabili ka ng 1,000 na XRP ngayon na nasa halos 120,000 pesos at umabot nga ito sa $100 palang araw, meron ka pong 5.6 million pesos. Hindi ito imposible, pero hindi rin ito madali. Kailangan po talaga ng tiyaga, kaalaman at saka pasensya. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, si Ginoong Farina ay isang ehemplo ng extreme conviction na minsan ay kailangan din natin sa mundo ng crypto. Pero kailangan din natin na maging realistic. Hindi porke may naniniwala na aakyat sa $100 ay mangyayari agad-agad. Kailangan po nating pag-aralan, obserbahan ang galaw ng market at huwag po tayong basta-basta sumusunod sa hype. Pero isang bagay po ang malinaw, ang mindset na matatag, may paninindigan at may malinaw na goal ay mahalaga kung gusto po nating magtagumpay sa crypto investing. Kaya mga ka-crypto, mag-research po tayo, magplano at maghanda sa long-term journey. Dahil sa huli, ang tagumpay po sa crypto ay hindi lang dahil sa swerte, kundi dahil sa disiplina at saka tamang desisyon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.